At sa punto po ito, makakausap po natin si Ed Laguerta, resident volcanologist ng FIVOX Bicol. Ginoong Laguerta, magandang tanghali. Si PR Canghel po ito sa Balitang Hali. Magandang tanghali naman siya, si Ed, ng FIVOX Legazpi. Alright. Ginoong Laguerta, kamusta lang po namin muna yung sitwasyon sa ngayon, no? Diyan po sa paligid ng Mayon Volcano. Ano po yung pinakasariwang balita dyan? Sa ngayon, balik sa dati yung kilos nung Mayon, maputi ang usok at hindi na magano kalakihan. At yung direction po para nung dati, kung saan pumunta yung mga abo. Kaninang alas 8 ng umaga, ito ay nagkaroon lang ng maliit na event, phreatic event. Na sa isang aktibo na bulkan ay hindi po natin dapat ito na unusual dahil paminsan-minsan nagkakaroon talaga ng ganitong mga event sa Mayon Volcano. Actually, yun nga po yung mga nakuha naming pahayag mula sa FIVOX nga po, mula kanina umaga na pangkaraniwan lang yung ganitong klaseng pangyayari. Pero meron ho bang regular intervals or periods of time kung kailan nangyayari ang ganitong klaseng event? At na-anticipate ba ito? Ito ay isang event na mahirap talaga i-forecast. Pero sinisika po natin gawin sana ito kung magkakaroon tayo ng mga instrumento doon sa ibabaw na bahagi ng bulkan malapit sa crater. Pero sa kasalukuyan kasi nakaplano sanang lagyan natin ng mga instrumento doon sa taas. Kaya lang na-overrun ng event this May ng target. Yun yung pinaka-objective ng pagkakaroon ng pagbabago ng monitoring natin na kung maaari kahit na maliit na pagsabog ng bulkan ay ma-forecast natin. Pero sa ngayon, base dito sa instrumentation natin at yung mga pinapakita ng Mayon, mahirap pa rin isabi na magkakaroon ng ganito kasi ito yung isa sa mga palatandaan kung nagbabago na yung abnormality, yung behavior ng Mayon, papunta doon sa tinitingnan nating yung pagputok talaga na ang ay epekto doon sa mga communities na medyo malayo sa bulkan. Pero ito ay puro summit areas lang ang concern. Ang problema lang po nito, Ma'am Tia, ay yung mga hikers. Pag inabutan ka nito sa ibabaw na bahagi ng bulkan, dahil may mga rock fragments po na kasabay ito at magiging projectiles, pwedeng kung tamaan ka nito, medyo delikado rin at medyo pwedeng fatal ang abutin mo ito gaya nung nangyari sa mga ibang countries. Pero, Ginoong Laguerta, linawin ko lang din po, no? Ano ho ba yung pagkaraniwang abiso dun sa mga hikers sa paligid ng Mayon? Ang ano po nito, dapat talaga fully geared ka kasi yung importante doon yung ulo na dapat may haghat at iba pang gears na magpuprotect sa iyong body. Sakali man magkaroon ng ganito dahil ang pinaka-importante, ang ini-emphasize lagi namin na ang Mayon ay iba sa ibang bulkan. Na ang Mayon Volcano ay conical at very steep on slope, mga 40 degrees. So, ibig sabihin, kahit na hindi ka tamaan ng projectiles at ikaw ay masinda o ma-frightened sa pagsabog nito, pwede kang mahulog at dumaos-dos na hindi dahil sa putok o sa projectiles, kundi dahil nahulog ka sa bangin. So, maraming yung hikers na kahit walang activity dyan ay nahuhulog. So, yun yung po ng Mayon kasi napaka-taas po ng napaka-steep po ng slope ng Mayon Volcano sa upper portion ng bahagi ng Mayon. Pero Ginoong Laguerta, sino ho ba ang dapat o sino ang inaatasang magbantay doon sa paligid para makita nga kung may mga hikers halimbawa masyadong malapit na or pumapasok sa lugar na hindi dapat pinapasukan? Wala pong dyan kasi ang naman dyan yung namin for maximum safety yung 6 kilometers na PDZ. 6 kilometers, okay. Pero yun yung naikuan at maximum safety talaga. Kung wala talagang papasok dyan, wala sigurado mangyayaring makuno. Pero kaya in reality, hindi naman talaga kaya lang, ang inaano namin, dapat maging alerto yung tao. At kung yung mga hikers fully geared, Sa ngayon ho pero ba? Pero yung po namin, ang kasi namin dito,
base po sa experience kasi ng mga volcanologists din, even around in other countries, example sa Galera, mga scientists doing research work inside the volcano, active volcano, biglang pumutok ng maliit at maraming casualties. So, ibig sabihin, simula noon, nagkaroon na ng kahit mga volcanologists na known, ang pinakaano nga kahit sa research, do as fast as possible kung nandun ka at nag-aaral. And move away from an active volcano as fast as possible. So sa ngayon ho ba, Ginoong Laguerta, meron pa bang nakataas na alert o anuman? Maliban po dun sa, syempre, yung sa 6-kilometer permanent danger zone? Sa ngayon, wala pa pong yung tinitingnan pa po namin yung ikikilos ng bulkan sa mga darating na araw. Pero, kasi nakabase po tayo sa kung anong pinapakita ng mayon, yun din ang corresponding status na ipapalabas namin sa LGU, sa local government. Pero sa gamit po ba ninyo ngayon, matatansya nyo po ba kung hanggang kailan po mananatili or magpapatuloy itong paglabas ng puting usok at yung pagbuga ng abo? Sa ngayon, ma'am, kung medyo papunta po ito sa real scenario na pagputok ng magmatic phase, makikita po natin. Nandun po sa paligid ng mayon, sa lahat ng bahagi ng quadrants ng may volcano, mayroon po tayong sapat na instrumento para makita po ito. Pero yung mga pent-up pressures na nasa ibabaw ng bahagi ng vulkan, yun yung medyo subtle ang pinapakita. Then, yun yung po ang sanang target. If we could install more instruments yung doon sa may malapit sa crater ng vulkan. Ginoong Laguerta, ilang buwan din kasi hindi nagpakita ng aktibidad itong bulkang Mayon. Ibig ba nito sabihin parang nag-iipon lang ito ng lakas? Ganun ba yon? 3 years nasa loob pa rin siya na mga eruptive period ng Mayon. Pero based doon sa simula nung 1616, ang average nito ay mga 7 to 12 years. Pero recently, ang 3 years ay kasama na yun. Kung matanda natin, 2000, 2001, mga taon-taon nga yun eh. Tapos ng 2006, then 2009. So 3 years, ngayon 3 years na ulit. So possibility-wise, nandiyan po ma'am yun. Alright. Well, Ginoong Ed Laguerta, maraming salamat po. Ang resident volcanologist ng PHIVOLCS po sa Bicol. Magandang tahali po sa inyo.